Gutom na ba kayo? Tanong ni Piper sa mga ibon. May dala akong pagkain para sa inyo. Punta na kayo rito. 3 maya ang binibilang ni Piper na lumapit sa kanya pagkatapos maglapag ng pagkain. Alam na yata ng mga ito na palagi siyang nag-iiwan ng pagkain sa rooftop ng school. Kaya pagbalik niya kinabukasan, wala na roon at ubos na. Napangiti pa si Piper. Ubusin niyo to magdadala pa ako ng pagkain niyo bukas. Piper! Sigaw ng isang tinig sa likod niya. Class picture, 5 minutes na lang. Bumaba ka na. Ano ba naman kasing ginagawa mo rito palagi sa rooftop? Si Micah yon, ang katabi niya sa classroom. Tamang mabait, pero hindi niya rin maging isang kaibigan na mapagkakatiwalaan. Wala siyang kaibigan at mahirap pa siyang magtiwala, kaya palagi niyang nararamdamang mag-isa siya. Salamat sa pagtawag sa akin, Micah. Mahina niyang tugon. Bilisan mo na, bigla ka nilang nawawala. Alam naman nilang hindi ka absent. Sabi pa nito. Tumango si Piper. Pinilit ngumiti ng magalang at sumunod pababa sa hagdan. Ang mga pader ay puno ng posters ng mga honor students, mga nanalo sa competition na inilaban sa ibang school at nanalo sa science fair. Sa mga poster ng school na yon, nandoon si Mira, ang mabait, maganda at matalinong ate ni Piper. Nakangiti si Mira sa poster na nandoon. Top 1, role model at nanalo sa National Writing Contest sa college department at ni-represent ang pangalan ng school. Kaya halos lahat, paborito ang kanyang kapatid. Laging si Mira ang magaling. Laging si Mira ang napapansin. Ang galing talaga ng ate mo, no? Ang ganda pa. Kaya campus crush Kahit pa lower year o higher year, siya yung crush. Saad ni Micah. Dinaan na lang ni Piper sa tawa ang sakit na nararamdaman. Ako rin naman na. Maganda kaya ako. Hindi ako matalino pero alam ko sa sarili ko na hindi naman ako mangmang. Humalakhak si Micah at halatang pangaasar lang ang kasunod. Sa inyong dalawa ng ate mo, mas okay naman ang ate mo, no? Lagi kang ang napapaaway. Kung sino-sino na lang ang kaaway mo. Mapaklan na lang siyang ngumiti. Ikinumpara na naman si Piper sa kanyang ate Mira. Para bang hindi siya mabubuhay kapag hindi na ikumpara sa kanyang kapatid. Napailing naman si Piper. Hindi ako makikipag-away sa mababaw na rason. Alam mo naman na nakikipag-away lang ako kapag alam kong ako ang tama. Kapag sumusobra na, hindi agad ako nakakapagtimpi. Papatulan ko talaga kahit sa ano pang paraan. Hindi lang sa mga kaedad niya natatanggap ang mga salitang yon. Maging sa mga magulang, mga guro at mga kamag-anak nila. Palaging si Mira ang napupuri, magaling, matalino at mabait sa lahat. May kaya naman siyang gawin. Marunong siyang mag-drawing, magaling siya sa kusina, marunong siyang mag-bake. Pero lahat ng yon, wala rin namang saysay dahil kaya ring gawin ni Mira. Mahigit pang kayang gawin ang kanyang kapatid. Kaya nasasapawan talaga si Piper. At kung hanggang saan lamang ang kanyang alam, hanggang doon lang at hindi na mapuri ng kahit na sino. Hindi mo naubos ang kanin mo. Ani ng kanyang ama habang kumakain sila ng hapunan isang gabi. Nagkibit balikat si Piper. Wala po akong gana. Tumingin sandali ang nanay niya sa kanya. Moody ka nitong mga nakaraan. Hormones ba? Huminga ng malalim si Piper. Pasensya na po. Marami lang talagang ginagawa sa school. Nahihirapan po akong mag-manage ng oras ko. Napailing naman ang kanyang ama. 17 ka na. 1 taon na lang. 18 ka na. Dapat may disiplina ka na sa sarili mo at marunong mag-manage ng oras mo. Tanungin mo si Mira kung paano siya nagmamanage ng stress noon. Kahit stress yan sa academics, nag-e-excel pa rin. How about you? Nakaramdam pa lang ng counting stress. Napabayaan mo na agad ang grades mo. Tumulad ka kay Mira. Hindi niya hinahayaang makaapekto sa performance niya kapag nai-stress siya sa mga ganap sa school. Hindi agad nakasagot si Piper. Palaging sinasabi ng kanyang mga magulang na gayahin si Mira. Role model ang kanyang ate na dapat niyang tularan. Na dapat niyang sundan ang mga yapak. Pero ganun ba talaga dapat?
Dapat talaga siyang maging ibang tao para lang mapagtuunan ng pansin ng kanyang mga magulang at mga taong nakapaligid sa kanila. Sorry po kung hindi ko po ma-meet ang expectation nyo at makagalaw under pressure. Hindi naman po ako anino ni Ate Mira para gayahin siya. Magkaiba po kami, kaya wag niyo pong pilitin ako na maging katulad niya. Mahinang sabi ni Piper. Tumingin agad si Mira sa kanya. Piper, wag mong sabihin yan. Gusto lang ni na Mommy at Daddy ang makabubuti para sa'yo. At ano? Iayon ang buhay mo sa paraang gusto mo. Sa kinikilos mo pala ngayon, alam naming hindi ka magiging magalang gaya ng ate mo. Matalim ang boses ng kanyang ama. Alam niyang magiging maayos ang buhay niya kahit iayon niya pa sa sarili niyang kagustuhan. Hindi lang talaga yun ang expectation ng mga magulang niya para sa kanya. Masyadong controlling ang mga ito. Palaging ini-invalidate ang kanyang damdamin. Ang tangi lang nagpapalugod sa mga ito ay ang pagsunod ng kapatid niyang si Mira. At klaro na si Piper ay malayong malayo sa kanyang kapatid. Tumayo si Piper at narinig ang tunog ng kumikiskis na upuan sa sahig. Aakyat muna ako, may tatapusin pa po akong projects. Hinawakan ni Mira ang kanyang kamay. Halos wala ka pa nakakain sa pagkain mo, Piper. Marahan siyang umiling at binawi ang kamay mula sa kanyang ate. Nawala na ako ng gana, Ate Mira. Hindi na siya lumingon pabalik. Masama ang loob na umakyat siya sa kanyang silid. Bumagsak si Piper sa kama at tumingin sa kisame. Tiningnan niya ang kanyang parot na malapit sa bintana. Ang parot niyang si Peter na lang ang kanyang kaibigan. Magaling ba talaga si Ate Mira? Tanong niya rito. Hindi. Sagot ng kanyang parot na alam niyang praktisado na nito. Napabuntong hininga siya. Sinong mas magaling? Ako o si Ate Mira? Sumagot ulit ang parot niya na si Peter na mas nakaka-appreciate pa yata sa kanya. Ikaw, Piper, galing! Tumulo ang kanyang mga luha. Kailan ba darating ang taong magpapahalaga sa akin? Makikita ko bilang ako. Yun lang naman ang tanging hiling ni Piper. At umaasa siya na ang susunod na darating sa kanyang buhay, kaya nang iparamdam sa kanya iyon. Isang Sabado, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa kanila. May darating na mga kaibigan ng kanilang pamilya at ang pamilya ni Piper ang host para sa gathering na yon. Sa garden gaganapin. Nakaayos na rin ang mga pagkain sa buffet table. At hands-on doon ang kanyang kapatid na si Mira. Tinitingnan nito kung maayos na ang lahat at wala magiging problema mamaya. Nakatayo si Piper sa tabi ng mga magulang. Tumayo lang siya ron, napipilitang bumati sa mga dumarating. Pinapanood niyang tawanan, yakapan, at mga kwentuhang palitan ng papuri. Hanggang sa ang pagkabagot, napalitan ng pananabik. Nakita niyang pumasok si Tristan. Si Tristan ang anak ng matalik na kaibigan ng kanilang mga magulang. Mas matanda ng 6 na taon sa kanya, pero manghang-mangha pa rin si Piper. Tahimik itong naglakad, hindi gaya ng iba na maingay at kapag ngumingiti, tipid pero halatang totoo. Nang tumingin ito sa kanya, para naman siyang mauubusan ng hininga. Labis ang kabang kanyang nararamdaman at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hello, Piper. Bati ni Tristan. Napakurap si Piper. Hello. Long time no see, Tristan. Sinaway naman agad siya ni Mira. Mas matanda siya sa'yo. Tumawag ka nga ng kuya. Sinagot niya naman agad ang kapatid. Bakit? Hindi ka rin naman tumatawag ng kuya, di ba? At least ako, 3 taon lang. Halos magkalapit lang ang edad namin. Kayo, 6 na taon. Kaya ipakita mo rin ang respeto mo. Giit pa ni Mira. Tumawag ka ng kuya sa kanya. Napairap naman si Piper. Ayoko, Ate Mira. Sa kapakialam mo ba? Napailing na lang si Mira at halatang disappointed. Maya-maya ay naging abala ng mga magulang niya at kapatid sa ibang bisitang dumarating. Ang laki ng pinagbago mo, sabi ni Tristan sa kanya at bahagyang ngumiti. Noon parang sinasaway ka lang ng mga kasambahay dahil umaakit ka sa puno. Bahagyang natawa si Piper at nagulat. Naalala mo pa yon? Yumuko si Tristan at bahagyang pinisil ang kanyang pisngi.
Siyempre naman, hindi ko nakalimutan ang kapilyahan mo, Piper. Hinawakan niya ang pinisil nitong pisngi at napangiti. Kinagat niya ang kanyang labi sa sobrang kilig na nararamdaman. 17 pa lang siya, 23 na si Tristan, pero wala siyang pakialam. Mas nagkakaroon siya ng feelings sa mga mature at matandang lalaki. Ayaw niya sa mga kasing edad na mga isip bata pa. Gusto niya ng mga lalaking aalagaan siya, poprotektahan at mas dominant sa kanya. Halos sa mga kasing edad kasi ni Piper, mga isip bata pa at hindi marunong mag-handle ng relasyon. Kaya wala siyang matipuhan, pero dahil na rin siguro si Tristan talaga ang matagal niya ng gusto. Para kasing kapag kay Tristan, may kung anong pumipintig sa dibdib ni Piper. Hindi siyang kapatid ni Mira, hindi siya invisible. Siya lang si Piper na hindi kailangan maging ibang tao. Tristan, tawag ni Mira matapos i-entertain ang ibang bisita. Tagal na rin nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Humakbang agad si Tristan palapit sa kanyang ate at binaliwala siya. Okay lang naman ako, Mira. Ikaw, kumusta ka rito? Kumusta ang school? Nahihirapan ka ba? College student ka na ngayon, 'di ba? Kumusta ang school? Nahihirapan ka ba? College student ka na ngayon, hindi ba? Parang kasabay ng kanyang mga paa ang pag-atras ng kanyang puso. Para siyang ibon na biglang itinaboy nang makita ang atensyon ni Tristan na nakay Mira na. Ngumiti si Tristan. Uy Mira, okay ka lang ba sa med school? Oo naman, busy pero worth it. Sagot ni Mira at banayad ang pagtango. Ikaw? Still in engineering. Thesis na. Survival mode kaya medyo busy. Graduating na rin kasi. Sabi pa ni Tristan. Nagtawanan ang mga ito. Pinanood ni Piper ang dalawa sa liwanag ng hapon. Tila ba isang obra. Isang painting na saktong-sakto para sa isa't isa. Umatras siya bago pa man mapansin ng iba ang pagbigat ng kanyang paghinga. Napadpad siya sa dulo ng hardin malapit sa koi pond. Pumikit siya, tinanggal ang inggit na nararamdaman. Ayaw niyang maging emosyonal dahil lang sa simpleng bagay na yon. Nagtagal siya roon ng ilang oras. Wala naman siyang halaga, kaya wala na rin naghahanap. Hindi naman niya pag-aari si Tristan. Hindi niya ito pwedeng ipagdamot kahit kanino, kahit gustong-gusto niya pa. Piper! Napalingon siya nang marinig ang boses na yon. May hawak itong 2 baso ng iced tea. Naisip kong baka gusto mo nito. Wala ka ron, hindi kita makita. Bakit hindi ka nakikihalubilo? Kinuha niya ang baso. Salamat. Wala naman din gustong makipag-usap sa akin doon. Isa pa, hindi naman mahalagang presence ko. Tingnan mo nga, hindi nga ako hinahanap ng parents ko. Si Ate Mira naman ang gusto nila ron. Wala silang interes sa akin dahil hindi ako katulad ni Ate Mira. Sandali silang naupo sa bench doon. Ilang sandali rin na walang nagsalita. Tanging mga kuliglig, tawanan ng matatanda mula sa di kalayuan at paminsan-minsang pagaspas ng fountain ang naririnig. Iba ka naman kay Mira, ani Tristan. Magkaiba kayong dalawa. Tumingin si Piper sa binata. Alam ko naman yun sa sarili ko. Maya-maya, bumalik na rin naman sila roon. Nakatayo si Piper sa balkonahe, inuubos ang natitirang inumin. Samantala, magkausap muli sina Mira at Tristan. Nagtatawanan na para bang sobrang nakakatawa ang pinag-uusapan ng mga ito. Tinitingnan ang mga ito ng iba na may paghanga. Hindi naman sila bagay. Mahina niyang bulong at humimig ang pait sa boses. Hindi na siya sumali. Nagpaiwan siya sa isang sulok, tahimik at hindi pansin gaya ng dati. Lumipas ang mga araw. Pagkatapos ng gathering na yon, namalayan na lang ni Piper na palaging bumibisita sa kanila si Tristan. Bakasyon na naman kasi at nakagraduate na ito sa college, kaya wala nang masyadong ginagawa. May pasalubong ako sa inyo, sabi ni Tristan. Para sa amin? Natatawang tanong ng kanyang ina. Siyempre tita, sagot ni Tristan. Chocolates, freshly made, galing po sa planta ng tito ko. Nananabik siya kay Tristan, pero kumirot ang puso ni Piper. Hindi man lang kasi siya tiningnan.
Nakatuon na kasi ang atensyon nito sa kanyang ate. Nanatili siyang nakatayo sa kintatayuan habang pababa si Mira sa hagdan. Suot ang beige na bestida at pearl earrings. Mukhang banay at kumilos at walang kahirap-hirap. Nakaayos ang buhok sa simpleng ban at parang hindi kailangan ng kahit anong effort. Tristan, bati ni Mira habang nakangiti. Kitang-kita niya kung paano kumislap ang mga mata ni Tristan para sa kanyang kapatid. Mira, nagyakapan ang mga ito. Hindi niya naman masisisi dahil mas malapit nga naman ang mga ito. Magkalapit pa ng edad o baka higit pa roon. Hindi na alam ni Piper, basta alam niya na may kung anong kumirot sa loob niya. Maya-maya'y nasa harap na si Piper ng salamin sa banyo sa ibaba. Tinitigan niya ang sarili roon. Ano ba bang hindi mo mapansin sa akin, Tristan? Alam ko naman na mas maganda ako kay ate. Mas nakakaakit ang itsura ko. Bakit ayaw mo pa rin akong pansinin? Nakalipstick si Piper ng matingkad. Nakalugay ang buhok na sinadya niyang ikulot. Maayos naman siya. Higit pa sa maayos, pero hindi rin talaga siya mapansin. Hindi siya kamukha ni Mira na nagmana sa kanyang ina. Mas kamukha siya ng kanyang ama. Pero alam niya sa sarili niya na may sarili siyang ganda. Pero baka problema talaga na hindi siya kasing ganda ng kanyang ate Mira. Dahilan para hindi siya mapansin ni Tristan na gustong gusto niya. Ilang sandali pa ay nagbukas ang pinto. Sorry, sabi ni Tristan at sumilip. Hindi ko alam na may tao. Hindi kasi nakalakang pinto. Akala ko walang gumagamit. Tumuwid ng tayo si Piper. Okay lang, inayos ko lang ang lipstick ko. Nanatili si Tristan sa may pintuan at magalang ang ngiti. Magandang kulay. Bagay sa'yo. Sa isang iglap, may umusbong na pag-asa sa dibdib niya. Salamat. Akala ko hindi mo na ako papansinin kanina. Tumawa si Tristan. Imposibleng hindi kita mapansin. Para na kaya kitang nakababatang kapatid. Naglaho agad ang saya sa kanyang dibdib. Hindi na ako bata at hindi naman tayo magkapatid. Para sa akin, little girl ka pa rin, Piper. Tumagilid ang ulo nito at mataman siyang tiningnan. Pero napansin ko, nagbago ka rin talaga. Mas confident ka na ngayon. Agad na bumalik ang kanyang ngiti. In a good way, ayokong tingnan bilang bata. Babae na ako. 1 taon na lang, 18 na ako. Oo, dalaga na. Baka marami ka ng manliligaw. Umiling naman agad si Piper. Wala akong manliligaw. Wala akong tinatanggap sa kanila at pinapayagan. Ayoko sa kanila dahil masyadong isip bata. Gusto ko ang mga lalaking mature. Parang katulad mo. Tumawa lang si Tristan at walang sinabi. Pero umaasa si Piper na sana nalaman nito ang pahiwatig. Dahil alam niya sa kanyang sarili na kilos at pananalita pa lang, malalaman na agad ng lahat na gustong gusto niya si Tristan. Pero lumutang ang boses ni Mira mula sa hallway. Tristan, nagsisimula na kami ng kape. Let's go? Lumapad ang ngiti ng binata. Coming! At gaya ng dati, nawala rin ito sa harap niya at binaliwala na naman siya. Mula sa bintana, pinanood ni Piper sina Mira, Tristan at ang kanyang ama sa tabi ng piano. Tumutugtog si Mira ng isang classic piece. Nakaupo si Tristan sa tabi nito at may ngiti sa mga labi habang nakikinig. Nakatago si Piper sa likod ng kortina na tipong hindi nakikita ng mga ito. Dahil kapag nai-imagine niya ang kanyang sarili, siya na lang talaga ang naaawa. Hindi siya tinitingnan ni Tristan ng ganoon gaya ng pagtitig nito kay Mira. Pakiramdam ni Piper, hindi palaging makatarungan para sa kanya. Si Mira, kahit hindi magsikap, pansin agad. Siya, ginagawa na ang lahat, pero hindi pa rin sapat. Ano pa bang kailangan kong gawin para mapansin? Malungkot niyang tanong sa kanyang sarili. Lalong may bigat na dumagan sa dibdib niya. Hindi na yun simpleng pagkabigo. Yun ang kirot ng palaging pagkukumpara sa kanya kay Mira na hinding-hindi nawawala. Hi! Mahina niyang bati nang makita niyang mag-isa si Tristan. Hindi agad ito tumingin pero nagsalita naman. Anong ginagawa mo rito, Piper? Gabi na. Wala ka dapat dito. Minor ka pa lang.
Uminom ka ba? Napakagatlabi si Piper. Hindi, ayoko pag matulog. Hindi pa ako inaantok. Saka nagiinuman pa sila ron, ang ibang anak ng mga family friends natin. Pwede bang umupo? Tumango naman ang binata. Umupo si Piper sa tabi nito at inayos ang laylayan ng bestida. Okay ka lang ba? Tanong ni Piper. Mapait na tumawa si Tristan. Mukha ba akong okay? Umiling naman siya kaagad. Hindi, kaya nga ako nagtanong. Kaya rin ako naglakas na loob na lapitan ka dahil pakiramdam ko hindi ka okay. Sandali silang natahimik. Nahihiya na rin naman kasi siyang magtanong nang hindi sinasagot ng binata. Kung gusto nito ng space, re-respetuhin niya naman yon. Nakatingin lang ito sa unahan. Sinabi ko kay Mira ang nararamdaman ko. Bahagyang natigilan si Piper. May nararamdaman ka para kay Ate Mira? Sabi niya, hindi raw niya ako nakikita sa ganoong paraan. Binasag ng paos na tinig nito ang katahimikan nila kanina. Kaibigan lang daw ang tingin niya sa akin. Ayaw raw niyang lumabo ang lahat at magkaroon ng komplikasyon kung anong meron sa amin ngayon. Naninikip agad ang dibdib ni Piper. Matagal ko na siyang gusto. Alam mo ba? Patuloy ni Tristan at hindi pa rin tumitingin sa kanya. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa nararamdaman ko para sa ate mo. Lagi kasi siyang si Mira. At akala ko, ewan ko, baka mapansin din niya ako kahit papano. Natahimik si Piper. Mabagal ang pagsulpot ng sakit sa kanyang dibdib. Hindi lang para kay Tristan, para rin sa sarili niya. Hindi na kayang marinig ang lahat ng yon dahil ang binata ang nasa tabi niya. Alam ni Piper na kaya niyang tiisin ang lahat. Hindi ko naman inasahan na pareho kami ng nararamdaman. Dagdag pa ni Tristan. Pero sana kahit kaunti. Kung ayaw niya sa'yo, wag mo nang pilitin. Ibig sabihin lang, hindi ka deserve ni Ate Mira. Ibaling mo na lang ang atensyon mo sa iba. Bulalas ni Piper bago pa man niya mapigilan ang sarili. Napalingon ito sa kanya. Anong sabi mo? Hindi siya deserving sa'yo. Ulit niya at mas matatag pa. Palagi siyang maingat. Laging kinikwento lang ang perpektong bahagi ng sarili. Marami siyang guidelines sa sarili niya na ayaw niyang suwayin. Hindi niya makita ang nararamdaman mo kasi puro sarili lang niyang iniisip niya. Pero ikaw, totoo ka. Marunong kang makaramdam. Kaya sa halip na aksayin mo pa ang oras mo sa kanya, ibaling mo na lang ang damdamin mo sa iba. Tinitigan siya ni Tristan na parang ngayon lang talaga siya nito nakita. At marahil sa sandaling yon, totoo nga iyon. Na baka nakita na nga siya ng binata sa unang pagkakataon. Tumango si Tristan. Salamat. Tahimik silang naupo roon pagkatapos. May inuman ang mga kaibigan ng pamilya nila, kaya naririnig pa nila ang ugong ng musika. Tumingin si Piper sa binata. Gusto niyang sabihin na siya na lang ang mahalin nito, na sana ay sa kanya na lang mabaling ang atensyon ni Tristan. At mukhang ibinigay agad sa kanya ang hiling na yon. Sa pagharap ni Tristan sa kanya, tila may dumaan sa pagitan nila. Napatingin sa kanyang mga labi, at bago pa makapag-isip si Piper, bago pa siya makaramdam ng alinlangan, lumapit si Tristan at mabilis siyang hinalikan. Hindi yun perpekto. Hindi kasing romantic katulad ng mga nababasa niya sa libro, pero labis na ang epekto kay Piper. Malamig ang mga labi ni Tristan. May lasa ng lemonade at asin. Ang palad nito ay lumapit sa pisngi ni Piper. Para siyang sinilaban mula sa loob. Parang may posporong biglang sinindihan sa kanyang dibdib. Tristan, bakit mo ko hinalikan? Mahina niyang tanong habang nanginginig ang tinig. Lasing ka na yata. Pero bago niya pa maituloy ang kanyang sinasabi, lumapit muli ang mga labi ni Tristan sa kanya. Malalim ngunit marahan ang ibinigay nitong halik kay Piper. At parang lumulutang ang lahat ng bigat na kanyang nararamdaman sa mga nakalipas na buwan. Pagkalas ni Tristan, dahan-dahang dumilat si Piper. Nakatitig na ang binata sa kanya, pero sa halip na pagmamahal o adorasyon, nakita niya lang ang gulat at pagsisisi sa mukha nito.
Hindi ko dapat ginawa yun. Mahinang sabi ni Tristan at agad na lumayo sa kanya na parang may nakakahawa siyang sakit. Napakurap si Piper. Ano? Umiling agad si Tristan at lumayo. Mali ito. Parang nahati ang puso niya sa dalawa. Anong mali? Pwede mo namang ibaling sa akin ang nararamdaman mo. Ikaw ang humalik sa akin. Kaya ibig sabihin, binibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na kalimutan si Ate Mira. Hindi, mali pa rin. Si Mira ang gusto ko. Isa pa, ang bata mo pa. Mas lalong hindi pwede. 17 ka pa lang. Sagot ni Tristan at agad na tumayo. Pero, wag mo na ikwento sa iba. Lalo na sa ate mo. Ayokong malaman niya. Nanliit ang boses ni Piper. Bakit hindi? Hindi na rin naman ako bata. 1 taon na lang 18 na ako. Kaya bakit pipigilan mong sarili mo sa akin? Wala itong sagot. Umiwas lang ng tingin at hinimas ang sentido. Tristan. Napailing ang binata. Si Mira ang mahal ko. Komplikado. Saka bata ka pa. Baka ikapahama ko pa, Piper. Kaya wag mo nang ipilit ang sarili mo sa akin. Kapatid lang dapat ang turing ko sa'yo. Alam mo kung gaano kaingat ang mga magulang natin. At si Mira, basta pakiusap lang. Tumayo rin siya at tabis ang sakit na nararamdaman. Kung ganon, bakit mo ako hinalikan? Iniisip mo ba na ako si Ate Mira? Hindi. Sagot agad nito. Ewan ko, basta hindi ko na pinag-isipan. Pasensya na. Lasing ako at nadala lang ako. Huwag mo na sanang bigyan ng iba pang malalim na kahulugan, Piper. Idiniin niya ang mga daliri sa mga labi. Unang halik ko yon. Sorry. Bumaba ito ng hagdan at umalis na. Naiwan si Piper na natulala na lang habang tumutulo ang mga luha. Namumula ang kanyang mga pisngi sa labis na pagkapahiya sa sarili. Pagkagising ni Piper kinaumagahan pagkatapos ng nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Tristan, nakadampi pa rin ang kanyang mga daliri sa kanyang labi. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Walang mensahe. Kahit paano, umaasa naman si Piper ng mensahe mula kay Tristan. Ayaw niyang maputo lang sa ganoon ang kanilang koneksyon na nabuo. Lumipas ang 1 linggo, walang tawag, walang text, wala talaga. Pinilit niyang paniwalaan ang sarili na baka nahihiya lang si Tristan o baka nalilito. Baka hindi pa nito alam kung paano pag-uusapan ang nangyari. Hanggang sa tumunog yon, mabilis siyang bumangon sa kama nang makita ang mensahe ni Tristan. Gising ka pa? Tumugon naman siya kaagad. Oo. Mabilis namang nag-reply ang binata. Pwede ba akong pumunta? Labas ka sa bahay niyo. Mag-uusap tayo sa ibang lugar. Sandali lang. Kailangan lang kitang makita. Hindi na siya nagpaalam sa magulang. Wala naman ang kanyang mga magulang doon at nasa isang business trip. Abala naman ang kanyang ate at nag-aaral sa loob ng kwarto nito. Hindi na siya nag-isip. Isinuot na lang niya ang hoodie niya at naghintay sa labas. Hanggang sa nakita niya ang kotse ni Tristan. Wala masyadong sinabi si Tristan nung sumakay siya. Hinawakan lang nito ang kanyang kamay kaya hindi maiwasang mapangiti ni Piper. Pakiramdam niya lahat ng pagmamahal at atensyon na ipinagkakait sa kanya ng mga magulang, si Tristan lang ang makakapagbigay. Pero nagulat si Piper nang dalhin siya ng binata sa isang hotel room. Nakatayo siya sa may pinto at hindi sigurado kung dapat ba siyang pumasok. Pero hinilat siya ni Tristan at marahang pinaupo sa sofa. Hindi ako makatulog. Mahinang bulong nito. Nasasaktan pa rin ako sa pagtanggi ng ate mo sa akin. Tiningnan ni Piper ang mukha ng binata. Bakit ako ang tinawagan mo? Hindi ito sumagot. Sa halip, hinalikan siyang muli nito. Agad itong kumalas at nagkatinginan silang dalawa. Gusto ko ng kausap, pero parang gusto kong gawin sa'yo to. Napalunok si Tristan. Gusto kong kalimutan si Mira. Napakagatlabi si Piper. Talaga? Gusto mo nang kalimutan si ate?
Tumango si Tristan at hinawakan ng kanyang pisngi. Oo, pero hindi ko pa alam kung magagawa ko. Muli siyang hinalikan ng binata. Wala silang maayos na pag-uusap at hindi pa rin malinaw kay Piper ang lahat. Pero dahil masyado niyang mahal si Tristan, nagpapadala siya at nakokontento na lang sa ganoong atensyon. Tristan, sandali lang. First time ko to. Tayo na ba? Boyfriend ba kita? Umaasa niyang tanong sa binata. Napailing naman si Tristan at hindi makapaghintay, kaya halos hubaran na siya. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi pa ako handa. Bahagyan niya itong itinulak. Ha? Paano hindi handa? Teka lang. Pinutol ng binata lahat ng kanyang mga sinasabi sa pamamagitan ng mga halik. Pwede bang mamaya na tayo mag-usap? Please, pagbigyan mo na ako. Sa pagkakataong yon, mas uhaw at mas mapusok na si Tristan. Parang gusto nga nitong kalimutan ng lahat. At si Piper ang paraan nito para gawin iyon. At hinayaan niya lang nang hilahin siya ni Tristan at higa sa kama. Wala na siyang ibang iniisip kundi silang dalawa lang ng lalaking mahal niya. Pero pagkatapos nilang gawin yon, tila mas malakas pa sa tibok ng kanyang puso ang katahimikan. Hindi gumagalaw si Piper habang nakabalot sa kumot. Si Tristan naman ay nakaupo sa gilid ng kama, suot na ulit ang pantalon nito at nakatitig sa cellphone. Bulong ni Piper. Ano na ngayon? Ano nang mangyayari sa atin? Baka mabuntis ako. Sandaling natigilan si Tristan. Anong ibig mong sabihin? At mabuntis? Sorry, bantayan na lang natin. Sabihin mo sa akin kapag dinatnan ka ng menstruation mo. Kapag safe, next time gumamit ka ng pills. Sasamahan kita sa OB. Napakagatlabi si Piper. Wala naman siyang pakialam doon. Isa lang naman ang gusto niyang mangyari. Ang ibig kong sabihin, tayo na ba? Kaya ba natin ginawa yon kasi boyfriend na kita? Pwede bang wag nating sabihin sa iba? Tanong nito. Gumuho ang loob ni Piper. Aha? Komplikado lang talaga. Okay, hindi pa ako handa sa gulo. Isa pa, hindi ka ba familiar sa casual relationship? Relasyong pisikal lang. Kasi kung gusto mo ng romantic relationship, hindi ko kayang ibigay sa'yo, Piper. Walang pakundangan na sabi ni Tristan. Hindi na siya nakapagsalita. Parang may gumuho sa buo niyang pagkatao. Ibinigay niya ng buong buo ang kanyang sarili kay Tristan. Pero ang binata, yun lang pala ang tanging kayang i-offer sa kanya. Pero para sa katulad ni Piper na halos mamalimos na ng atensyon at pagmamahal sa mga magulang at sa ibang tao, dahan-dahang tumango at papayag na rin doon. Ni hindi niya inisip na kainosentehan niya sa lahat ang inagaw at sinamantala ni Tristan. Sige, okay lang ako sa casual relationship. Kung saan ka komportable, Tristan. Ngumiti si Tristan at hinaplos ang kanyang buhok. Salamat. Alam kong maiintindihan mo. Gumanti siya ng pilit ng ngiti. Oo naman, maiintindihan kita kasi mahal kita, Tristan. Pero nang umuwi siya ng madaling araw, wala siyang ibang nagawa kundi yakapin na lang ang sarili. Naawa si Piper sa sarili na nagiging masaya at kontento na lang siya sa katiting na ibinibigay na atensyon at pag-ibig ng ibang tao sa kanya. Sinabi niya sa sarili na may ibig sabihin ng lahat ng yon, na siya ang pinuntahan, na siya ang pinili kahit hindi lantaran. Kahit hindi pa pag-ibig, nasasaktan pa si Tristan dahil sa kanyang ate Mira. Nalilito pa. Siguro matutulungan niya itong makalimutan ang ate niya. Kaya niyang maghintay, kaya niyang magtiyaga, kaya niyang maging kahit ano para lang makuha si Tristan. Sa eskwela, ngumiti siya na parang walang nagbago. Iniisip niya na lang na maging positive. Kahit paano, may progress naman ang ugnayan nila ni Tristan. Tinukso siya ni Micah. Grabe ka, glowing ka, spill na. Ngumiti si Piper. Wala namang kwento. Mahaba lang ang tulog ko kagabi. Wala siyang sinabi. Wala siyang pagsasabihan na kahit na sino.
Ang kanyang katahimikan ang naging mahigpit niyang pinanghahawakan. Babalik na raw sa ibang bansa si Tristan, kaswal na sabi ni Mira. Sabi ni Mommy, para raw sa internship niya. Bumigat ang dibdib ni Piper. Oo, narinig ko nga. Tumango si Piper at nanunuyo ang lalamunan. Simula nang may magyari sa kanila, sa tuwing nagkikita sila ni Tristan, palaging may nangyayari. Hindi man madalas, pero sobrang saya niya na roon. Nakokontento na siya kahit papara lang sa pisikal na pangangailangan ang ugnayan nila. Kalma ang kilos ni Mira habang binabalatan ang mangga. Mabait siya pero hindi ko talaga type. Masyado siyang magulo ang mindset. Napakurap si Piper. Anong ibig mong sabihin, Ate Mira? Huminga ito ng malalim. Gusto ko kasi ng lalaking alam ang gusto sa buhay. As in, yung sure siya at hindi nalilito o nagiging balimbing sa mga gusto depende kung ano ang nasa harap. Walang naisagot si Piper dahil kahit alam niyang ganoon si Tristan, tanggap niya pa rin ng buong buo ang binata. Bago umalis papuntang abroad si Tristan, nagkita pa ulit sila. Katulad ng dati, patago at sa malayong hotel sila nag-check-in para walang makakita. Sa ilang buwan, 5 beses na nilang nagawa yon. Tuwing may nangyayari sa kanila, pare-pareho lang ang mga senaryo. Kapag magkasama sila, ramdam ni Piper na nasa kanyang atensyon. Magaspang ang mga kamay ni Tristan, sabik sa katawan niya. At sa ilang minutong yon, hinahaplo siya na parang may halaga siya. Pero pagkatapos, bumabalik ang lamig dahil kahit pilit baliwalain ni Piper, alam niyang hindi pa rin ito nakakalimutan si Mira. Nasasaktan pa ito dahil sa kanyang ate. Kahit na pisikal na ugnayan na lang ang mayroon sila, si Mira pa rin ang isinisigaw ng puso nito. Kapag mabilis ang hininga ni Tristan, kapag napapakapit sa buhok niya, bubulong ito sa pagitan ng pagnanasa at kawalan ng kontrol. Mira, usal ni Tristan. Mira, mahal kita. At doon, parang tumigil ang mundo ni Piper. Hindi man lang yun napansin ni Tristan. O baka naman, hindi lang yun ininda dahil walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Hindi gumalaw si Piper pagkatapos. Sobrang bigat ng kanyang damdamin pero wala siyang sinabi. Hindi nang humiga si Tristan at tumitig sa kisame na parabang wala itong katabi. Maya-maya'y nagbihis na si Tristan. Aalis na ako. Maligo at magbihis ka na. Ihahatid na kita. Hihintayin kita sa baba para makakain tayo bago umuwi. Hindi siya nagsalita. Pagkasara ng pinto, tuluyan siyang gumuho. Tinakpan niya ng kumot ang mukha at umiyak ng sobra. Hindi siya mahal ni Tristan. Hinahabol pa rin ito si Mira sa dilim gamit ang katawan ni Piper bilang anino. At isa siyang hangal na pinapayagan pa rin iyon. 6 na taon ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang lihim na relasyon ni Tristan. Patuloy pero hindi regular. Parang isang lihim na ayaw mahanapan ng pangalan. Si Tristan na nagtatrabaho sa ibang bansa, tumatawag lang tuwing umuuwi. At tuwing magkikita sila, palaging patago, walang date, walang halik sa publiko, walang pagkilalang totoo. Kumain na kaya muna tayo, Tristan, mungkahi ni Piper. Umiling naman ang binata at hinila na agad siya papasok sa kanilang hotel room. Mamaya na. Hindi nito tinatanong si Piper kung kumusta na siya. Hindi ito interesado sa nararamdaman niya. Pero si Piper kumakapit pa rin, parang may pag-asa pa kahit wala naman talagang malinaw. Wala ni isang nakakaalam. Sa panahong nasa abroad ang binata, pinilit ni Piper na magpursige sa kolehiyo. Ginawa niya ang lahat para makapagtapos kahit ang bigat ng pakiramdam niya araw-araw. Pero kahit nakapagtapos si Piper, hindi yun pinahalagahan ng mga magulang niya. Hindi siya si Mira na magna cum laude noon. Si Piper lang ang hindi doktor sa pamilya, kaya pinili niyang magtrabaho na lang sa kumpanya, umaasang baka doon siya magkaroon ng puwang. Hindi na rin niya sinubukang makipagkilala sa iba
Kapag may gustong manligaw sa kanya, tinatanggihan ni Piper. Ang nasa isip niya, kapag umuwi ulit sa Tristan, baka yun na ang pagkakataon nila. Baka ngayon, mapansin na siya. Baka ngayon, mahalin na siya. Lalo na't pinilit niyang magbago. Umaasa si Piper sa isang lalaking hindi siya kayang mahalin ng buo. Patuloy ang pag-ikot ng mundo, pero si Piper nananatiling nakapirmi. Umiibig sa isang lalaking katawan lang niya ang hinahawakan, pero kailanman ay hindi ang kanyang puso. Kailan tayo magkikita ulit, Tristan? Tanong niya sa binata nang minsan ulit silang magkita. Abala sa pagbibihis si Tristan. Text na lang kita. Hintayin mo. Kapag wala naman akong trabaho, alam mo namang ikaw ang una kong tinatawagan, di ba, Piper? Marahan na lang siyang tumango at humigpit ang hawak sa kumot na nasa katawan niya. Ayaw mo bang mag-dinner muna sa labas, Tristan? Please. Napailing ang binata. Huwag na. Alam mo naman pwede tayong makita sa labas, di ba? Napakagatlabi si Piper. 6 years na tayong ganito. Oo, nasa abroad ka ng mga panahong yon. Pero kapag umuwi ka, ako pa rin naman ang pinupuntahan mo, di ba? Hindi pa rin ba talaga ako? Si Ate Mira pa rin ba talaga? Marami na siyang naging boyfriend. Nakatatlo na siya. Kaya bakit siya pa rin? Ako, kahit sikreto lang ang meron sa atin, naging tapat ako at minahal kita sa loob ng 6 na taon. Hindi na rin ako bata para itago pa. Kaya ayaw mo bang bigyan ng tiyan? Hindi na sumagot sa Tristan. Iniiwasan nito na pag-usapan iyon. At kapag umaalis itong parang wala lang, doon labis na sasaktan si Piper. Parang kaunti na lang, susuko na siya. Dahil kahit paano, naaawa na siya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya, ginagamit na lang ni Tristan ang katawan niya. Naisip niya noon na kahit anong galing niya sa kama, si Mira pa rin ang mahal nito. Hindi nito sinubukang buksan ang puso para subukan siyang mahalin. At darating ang araw na mukhang masasampal na siya ng katotohanan iyon. Kalulubog pa lang ng araw nang bumaba si Piper mula sa kotse. Bit-bit ang pinamili at isang box ng cake na ipinangako niyang dadalhin para sa kanyang ina. Simula kasi nang magkaroon si Piper ng sariling trabaho, naging independent na siya at nakatira sa kondo. Binuksan niya ang gate at dumaan sa garden, pero natigilan siya sa kanyang nakita. Sa hardin, sa lilim ng puno, naghahalikan sina Tristan at Mira. Hindi basta halik, tunay na halikan. Magkadikit ang mga labi at ang mga daliri ni Mira ay nakakapit sa polo ni Tristan na para bang doon talaga yun nararapat. Bumagsak ang mundo ni Piper. Nahulog ang mga dinala niya sa damuhan. Ate Mira? Garalgal niyang bulalas. Naghiwalay ang dalawa. Umatras si Tristan na parang batang nahuling may ginagawang kaunting kalokohan. Hindi tulad ng isang lalaking dinurog lang ang puso niya sa pinakamatinding paraan. Si Mira, kalmado, kahit nangingilid ang luha, ang unang lumapit. Piper, tama na. Nanginginig ang mga kamay ni Piper. Anong ibig sabihin nito? Hinding-hindi naman naging seryoso ang sa inyong dalawa. Alam mo yan. Sagot ni Mira, mahinahon pero may panginginig ang tinig. Ang mayroon sa inyo ni Tristan, puro pisika lang. Napakurap si Piper. Ikaw, anong alam mo sa relasyon namin? Alam mo, and yet pinatulan mo pa rin si Tristan? Ate, kahit ganun ang setup namin, hindi mo man lang ba naisip na ang pangit tingnan? Pangit tingnan? Sa ating dalawa, mas pangit ang ginagawa mo dahil pinipilit mo ang sarili mo sa taong hindi ka naman mahal. Binigyan kita ng chance. 6 na taon yon. Pero sa 6 na taon na yon, minahal ka ba niya? Oo, alam ko. Alam ko dahil nakikita ko sa mga kilos niyong dalawa ni Tristan. Ayoko magsalita para hindi ka mapahiya sa mga magulang natin. Ayoko sanang ako magsabi. Patuloy ni Mira at ngayon unti-unti nang nababasag ang boses. Pero sobra na to. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Tinitigan ni Piper ang kapatid. Mabilis ang paghinga at mabilis ang tibok ng puso. Ate Mira, 6 na taon na kaming nagkikita. Ano to? Ngayon, mahal mo na?
Matagal ko na siyang mahal, pero paulit-ulit ko siyang tinanggihan para sa'yo. Sabi pa ni Mira na parang si Piper pa ang may kasalanan. At hinayaan ko para sa'yo. Para sa? Napatawa si Piper at halos hindi makapaniwala sa mga naririnig mula sa kanyang ate. Hinayaan mo? Para bang isa akong pulubing pinagbuksan mo ng pinto? Ganun ba? Bumagsak ang mga luha ni Mira. Mahal ko siya noon pa man. Pero umurong ako kasi alam kong mahina ka. Palagi tayong pinagkukumpara kaya mailap ka sa mga tao. At nakikita kong si Tristan ang mahigpit na kinakapitan mo. Parang hindi mo na siya kayang bitawan. Pero ano gagawin ko? Mahal ko si Tristan. Hindi ko na talaga kaya. Wala na rin namang nangyari. Kahit na 6 na taon kayong nasa ganyang relasyon. Napanganga si Piper. Walang hiya kayong dalawa. Walang hiya ka, Tristan. Ginamit mo ang katawan ko pero pangalan ni Ate Mirang inuungol mo. Nagpauto ako sa'yo dahil umaasa ako na baka mahalin mo ako balang araw. Tapos ganito pala? Ganito? Grabe kayo. Gano'n na lang? 6 na taon. Ginamit mo ako tapos magpapanggap kayong ako lang ang kontrabida dito? Umuusbong na ang galit kay Piper. Kung nagmamahalan ang mga ito, kaya niyang tanggapin yon at pipilitin niya. Subalit hindi naman pinili ni Mira si Tristan, kaya kinuha niya ang pagkakataon na yon. Pero bakit siya pa rin ang mali? Bakit siya pa rin ang mas nasaktan? Wow naman pala! Nagmamahalan pa kayo. Bakit hindi mo pinaglaban, Ate Mira? Mahal mo noon pa? Pero nakatatlo ka na munang boyfriend. Ang galing naman, ate. Lalandi muna sa iba? Titikim muna ng iba bago pumunta sa totoong mahal? Ganun ba talaga, ate? Singhal ni Piper. Piper, tama na. Sabi ni Tristan sabay yakap sa atin niyang iyakin. Pero hindi siya tumigil. At huwag kang umiyak ng ganyan. Dahil sa ating dalawa, ako ang mas biktima at dihado rito. Sinubukan kong protektahan ka. Bulong ni Mira. Hindi. 17 ako nakuha ng lalaking yan. Mahina ang loob ko. Nauuhaw ako sa atensyon at pagmamahal. Pero sinamantala ni Tristan yon. Pero okay lang kasi mahal ko naman siya. Pero ang sinasabi mong pinoprotektahan mo ko, saang banda, ate? Saan? Wala akong narinig sa'yo. Ano? Siguro sinasabi mo lang yan para maging mabango pa rin ang pangalan mo sa mata ng ibang tao. Tumataas na ang boses ni Piper. Kinokontrol mo lang ako, gaya ng lahat ng iba. Lagi na lang si Mira. Lagi kang perpekto. Ang doktor, ang mabuting anak. Ang pinag-uusapan sa mga gathering habang ako parang hangin sa tabi nila. Hindi ka na stable, Piper. Mahinang sabi ni Mira. Tingnan mo ang reaksyon mo. Malakas siyang tumawa habang tumutulo ang mga luha. Galit na galit talaga siya. Hindi stable? Ano? Kulang na lang ba sabihin mong baliw ako? Oh, hindi ka lang okay. Kaya hindi na ako sumusunod sa mga kasinungalingan mo. Napaka-manipulative mo, Ate Mira. Sinabi ng tama na nga, Piper. Ate mo pa rin si Mira. Paalala ni Tristan sa kanya. Tanungin mo muna kung nagpaka-ate ba siya sa akin. Gustong-gusto niya na pinagkukumpara kami na dapat mas magaling siya. At kahit mga bagay na magagaling ako, inaral niya rin para masapawan ako. Para mawalan na ng lugar ang mga papuri sa akin kapag may ginagawa akong maganda. Lumingon si Piper kay Tristan. Minahal mo ba ako kahit kailan? Kahit isang beses? Umigting ang panga nito. Importante ka sa akin dahil kapatid ka ng ate mo. Walang hiya ka? Ginamit mo lang ako. Sa akin mo nilabas ang init ng katawan mo habang iniisip mo ang ate ko. Sigaw niya rito, sabay tulak. Tama na, Piper. Malakas na umiiyak si Mira. Inabot ni Mira ang kanyang braso, pero umatras si Piper. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo na akong hahawakan kahit kailan. Piper, pakiusap ni Mira. Ayoko ng ganitong wakas. Akala ko kasi matututo kang bumitaw. Akala ko makakalimutan mo rin siya. Pumiyok ang tinig ni Piper.
Hinayaan mo akong mahalin siya. Pinanood mo akong mahulog. Wala kang sinabi. Wala kang ginawa. Pareho niyo akong niloko. Pareho niyo ginamit ang tiwala ko at ngayon, gusto niyo akong palabasing baliw? Hindi na siya nag-isip. Gumalaw si Piper at mas lalong lumapit sa mga ito. Gusto niya lang talagang mailabas ang kanyang galit. Malakas niyang sinampal si Tristan. Sasampalin at kakalmutin niya ulit sana, kaso humarang naman si Mira. Mukha tuloy nito ang nakalmot niya, pero wala siyang pakialam sa kahit na sinong matamaan. Ano ba? Sabi ni Tristan. Pero hindi pa tapos si Piper. Kasabay ng isang impit na hiyaw, tinuhod niya si Tristan sa pagitan ng mga hita. Tristan! Sigaw ni Mira. Piper, ano bang ginawa mo? Ano pa? Di sirain ang pinagmamalaki ng walang hiyang yan. Ngayon ko lang na-realize na nagmahal pala ako ng walang kwentang lalaki. Walang hiya ka, Tristan? Malakas niyang sigaw rito. Napaluhod ang binata sa lupa. Piper! Sigaw ni Mira. Humarap din siya kay Mira. Pinanood mo akong mabulok ng ilang taon sa taong alam mo naman pala na hindi ako mamahalin. Umepal ka pa't sasabihin mong mahal mo at nagparaya ka lang sa akin? Siraulo ka pala eh. Mukha bang kailangan ko ng pagpaparaya mo? Palibhasa, palagi niyong pinangungunahan ng isip at nararamdaman ko. Pinanood mo akong ibuhos ang lahat sa kanya at hinayaan mo lang. Itinulak niya si Mira gamit ang dalawang kamay. Natisod ang kanyang ate. Nadulas ang takong sa damuhan. Bumukas ang screen door ng malakas. Anong nangyayari dito? Sigaw ng ama nila. Galit at mariin ang tinig. Sumunod ang mami nila na nanlalaki ang mga mata. Parehong napahinto ang mga ito sa nakita. Si Tristan na namimilipit sa lupa. Si Piper na umiiyak at may kalmot sa mukha. At si Piper na nakatayo at galit na galit pa rin. Nanigas ang mukha ng ama niya. Anong ginawa mo? Inatake niya po kami. Iyak ni Mira habang hawak ang pisngi. Nanginginig ang daliri ni Piper habang itinuro ang mga ito. Magkasama sila. Niloko nila ako. Bakit hindi ako magagalit ng ganito? Pagkatapos ng lahat? 6 na taon. Akong problema nyo? 6 na taong may namamagitan sa amin ni Tristan, Daddy. Napasinghap ang kanyang ina. Ano? At hindi mo man lang ipinaalam sa amin? Pero wala na kaming pakialam. Sinaktan mo sila? Ginamit nila ako. Sigaw ni Piper. Ginamit lang ako ni Tristan at alam ni ate. Alam na alam niya pero hinayaan niya lang ako. Tama na! Bulalas ng kanyang ama. Ano bang problema mo? At bakit magiging kasalanan ng ate mo? Ikaw ang gumawa ng desisyon sa sarili mong buhay. Umawang ang bibig ni Piper at hindi makapaniwala. Nasasaktan ako. Mag-isa lang ako. At ang sagot mo, karahasan? Lumapit pa ang kanyang ina. Binabastos mo ang pamilya natin? Ako ang binastos! Sigaw ni Piper. Anak niyo rin naman po ako, pero bakit laging si Ate Mira? Bakit sa pagkakataong to, parang siya pa rin ang tama? Hindi niyo ako nakita ni minsan. Mabilis ang kamay ng ama niya kaysa sa hininga niya. At natigilan na lang si Piper nang sampalin siya ng kanyang ama. Parang kulog yon na tumama sa kanya. Namula agad ang kanyang pisngi sa sakit. Kailangan mong magpagamot. Malamig na sabi ng daddy nila ni Mira. Unstable ang pag-iisip mo. Dagdag ng kanyang ina habang nanginginig ang boses sa galit. Palagi kang ganyan at ngayon nananakit ka na. Lumayas ka! Utos ng ama ni Piper. Ngayon din, lumayas ka sa bahay na to. Huwag ka nang babalik dito at simula ngayon, hindi ka na namin anak. Wala kaming anak na ganyan at palagi kaming ipinapahiya. Mainit pa rin ang balat kung saan siya sinampal. Umuugong ang tenga niya. Tiningnan ni Piper isa-isa ang mga mukha ng mga taong tinuring siyang parang walang silbi sa loob ng maraming taon. Ang pamilya na dapat ay takbuhan niya, sa wakas, nakahanap ng paraan para siya'y itaboy. Wala ni isa ang pumanig sa kanya. Kahit isang beses sa buhay ni Piper, walang kumampi sa kanya. Tila gumuho ang buong pagkatao niya.
Ibinigay ko sa inyong lahat. Bulong ni Piper. Pero ni isa sa inyo, hindi tumingin. Tumakbo na lang si Piper pabalik sa kanyang kotse. Kaysa makita ng mga ito ang luha niyang mukha. Batid niyang matagal na yung gustong gawin ng kanilang mga magulang. At ngayon, tuluyan na talaga siyang pinuputol ng mga ito sa pamilya. Simula ng araw na yon, tuluyan na ngang pinutol ng kanyang mga magulang ang koneksyon sa kanya. Wala na rin namang maiharap si Piper. Iniisip niya na baka nga tama ang mga ito na unstable ang pag-iisip niya at nababaliw na siya. "Kumusta, Piper?" tanong sa kanya ng doktor. "Ako si Dr. Laya. Ako makakasama mo sa mga sessions mo." Tumango si Piper. Umupo si Dr. Laya sa tapat niya. Hindi masyadong malapit. Kalmado ang ekspresyon nito kaya kahit paano ay napanatag siya. "Hindi natin kailangan magmadali," ani Dr. Laya. "Pero kapag handa ka na, gusto mo bang ikwento kung bakit ka nandito?" Tinitigan ni Piper ang sahig. "Sa tingin ko, may sakit ako. Sabi ng mga pamilya ko, hindi ako tamang mag-isip." Hindi nagbago ang tono ni Dr. Laya. "Naniniwala ka ba sa kanila?" Nag-alinlangan si Piper. "Siguro, kasi bakit ako papayag sa lahat ng yon?" "Bakit sa tingin mo sinabi nila yon?" Pumikit siya ng marahan. "Sinaktan ko ang paborito nilang anak, si Ate Mira. Sinampal ko ang ex ko, pero hindi ko alam kung matuturing ko bang ex. Casual relationship lang ang meron kami at puro lang physical lang namamagitan sa aming dalawa. Kahit minsan, hindi siya nagpakita ng affection na labis kong hinahangad. Sinipa ako siya sa sobrang galit ko dahil ginamit niya ako, ang kahinaan ko, ang pagmamahal ko, ang katawan ko sa loob ng ilang taon. Tapos, si Ate Mira pa rin pala at itinulak ko ang kapatid ko." "Bakit mo ginawa yon?" Sumagot naman siya kaagad. "Magkahalikan sila. Nakita ko." Tumango si Dr. Laya. "Ang ex mo at ang kapatid mo?" "Oo." Nanginig ang mga kamay ni Piper at ipinagdikit niya yon ng mahigpit. "Ginamit niya ako sa loob ng ilang taon at alam pala yun ng kapatid ko. Kasi sabi sa akin ni Tristan, sekreto lang naming dalawa yon." Nanginginig ang kanyang tinig. "Minahal ko siya simula nung 17 ako. Kahit na bata pa ako noon. Kahit na si Ate Mira ang iniisip niya kapag ginagawa namin yon, okay lang kasi mahal ko siya. Pero hindi niya ako kailanman pinili. Ginamit niya rin ako at hinayaan ko." "Bakit sa tingin mo ay hinayaan mo?" Tumingala si Piper. "Kasi inakala kong yun na lang ang kaya kong makuha. Akala ko, kung maghihintay ako, kung magbabago ako, baka mahalin niya rin ako. Ang mga magulang namin, si Ate Mira, siya palagi ang pinapaboran. Naisip ko na, sige, kay Ate Mira na lahat ng atensyon at pagmamahal. Basta sa akin si Tristan." Tahimik na naghintay si Dr. Laya. "Si Mira, ang kapatid ko, perpekto siya. Mahal siya ng lahat. Maganda siya. Doktora, general surgeon. Laging tamang sinasabi. Ang mga magulang namin." Naputo ng tinig niya at mabilis na pinunasan ng mga luha. "Lagi kaming kinukumpara. Laging maging katulad ka ni Mira. Bakit hindi ka kalmado tulad ni Mira? Kaya tumigil na lang ako maging kahit ano. Nawalan na lang ako. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, kung tahimik ako, kung maghihintay ako, darating din ang taong makakakita sa akin. Pero walang dumating." Tiningnan siya ni Dr. Laya sa gitna ng mga luha. "Baka nga tama sila. Baka ako ang problema. Pasaway ako. Nananakit ako. Sinira ko ang lahat." "Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba sa nangyari sa'yo?" Tanong pa ng doktor sa kanya. Umiling si Piper tapos napahinto. "Hindi ko alam." "Piper," marahang sabi ni Dr. Laya, "ang tanging naririnig ko lang ngayon ay isang babaeng pinabayaan, sinaktan at hindi pinansin, na umaasa sa loob ng maraming taon
na sinamantala ng taong ginamit ang pag-asang yon, na minsang nawala ng kontrol matapos itulak ng sobra na gumawa ng mga bagay na nakakawala na ng respeto sa sarili mo. Tinitigan ni Piper ang kanyang doktor. Hindi ka baliw, sabi ni Dr. Laya. Bumagsak ang tinig ni Piper, pero parang yun ang gusto nilang iparamdam sa akin. Naupo lang si Piper habang tuloy-tuloy ang luha. Hindi niya yun pinunasan. Sa unang pagkakataon, may tumingin sa kanya habang siya'y umiiyak at hindi umiwas. Hinintay ni Dr. Laya na bumalik sa ayos ang paghinga niya. Piper, gusto kong tulungan kang kilalanin kung sino ka. Hindi bilang kapatid ni Mira. Hindi dahil kay Tristan. Hindi ayon sa tinig ng mga magulang mo. Ikaw lang, papayag ka ba? Hindi sumagot si Piper, pero dahan-dahan siyang tumango. Nang hapon ding yun, naglakad siya sa hardin ng ospital. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya. Wala siyang plano, pero sa unang pagkakataon, hindi niya na kailangang magpanggap na ayos lang siya. At may nakarinig sa kanya, kaya sa ngayon, sapat na yon. Sa mga sumunod na buwan, inabalan niya ang sarili sa therapy. Kahit paano, naging kaibigan niya si Dr. Laya. Mahinahon ang boses nito, parang lagi siyang naiintindihan. Sinabi mong matagal mo nang nararamdaman na hindi ka ginusto. Marahang sabi nito. Kailan mo unang naramdaman yun? Hindi ko na matandaan. Mahina niyang sabi. Pero matagal na, bata pa ako. Pakiramdam ko noon pa lang may mali na sa akin. Subukan mong bumalik, wika ni Dr. Laya. Mas bago pa kaysa kina Mira at Tristan. Bumalik ka sa simula, sa ikaw lang. Pumikit si Piper. Pilit niyang inaalala kung ano ang mga nangyari sa kanya noon, hanggang sa idilat niya ang mga mata. May mga maliliit na bagay. Patuloy niya. Pagpalo sa kamay, paninigaw kapag masyado akong maingay, hindi pinapansin kapag umiiyak ako. Pero si Mira, kapag umiiyak siya, agad siyang niyayakap ni na mommy at daddy. Lagi siyang pinapakinggan. Bad daw kasi ako at nagtatantrums. Sinubukan mo ba silang kausapin tungkol sa nararamdaman mo? Tanong ni Dr. Laya. Napangiti si Piper ng mapait. Minsan, 9 na taong gulang siguro ako noon. Sinabi ko sa mami na parang hindi niya na ako pinapansin. Tiningnan lang niya ako at sinabing, "Ang drama mo, ang arte mo, masyado kang emosyonal. Magbasa ka na lang." Humigpit ang hawak niya sa sariling kamay. Habang sinasabi niya yon, para siyang hinuhubaran. At doon palang nakikita ang mga sugat at peklat na basta nalang iniwan ng nakaraan. Kahit paano, nagiging okay na naman siya sa mga therapy na yon. Gumagaan ang kanyang kalooban at natututong tanggalin lahat ng negative thoughts na mayroon si Piper. Gusto niyang magbagong buhay na talaga. Kaya kahit pati lugar, lumipat din siya. Kahit sa kondo ni Piper, si Tristan pa rin ang kanyang naaalala. Napadpad siya sa isang isla. Hindi masyadong malayo pero at least ay malapit sa dagat. Bumili siya ng bahay doon at doon siya namuhay. May pera naman siya, kaya marami siyang nagagamit. Okay din siya sa simpleng pamumuhay na lang. Nagtayo siya ng cake shop doon dahil mahilig naman siyang mag-bake. Malayo pa kasi ang sunod na cake shop at sasakay ng jeep. At sa simpleng buhay na kanyang pinili, may makikilala siyang isang tao na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. "Ina, ikaw muna ang bahala sa shop, mamamalengke lang ako." Sabi ni Piper sa kanyang tauhan sa shop. Tumango naman agad ito. "Apo, Ate Piper, ingat po." Napangiti naman siya. "Dito ka na kumain sa akin. Pagkatapos, tuturuan kitang mag-bake ng cheesecake." Napangiti agad ito. "Talaga po? Ang bait mo po talaga, Ate Piper. Kahit na part-time lang po ako dito, tinanggap mo po ako. Gusto ko po kasi talagang matutong mag-bake. Walang pang-paaral po sa akin si nanay sa mga ganon kasi nga po ang mahal." Nakikita niyang masipag naman si Ina. Pinag-iisipan niya ngang mabuti kung bibigyan niya ito ng scholarship. Deserve rin naman kasi nito. Pagkarating sa palengke, namili na siya ng pang-stock niya sa isang linggo. Habang namimili ng gulay, napatingin siya sa pumasok sa palengke. Isang lalaking hubad,
Magandang pangangatawan, ngunit may malaking tato sa dibdib ang pumasok. May dala itong malaking isda. Eto talagang si Lucas, pinaka-pogi at macho. Rinig niyang sabi ng tindera. Parang kaya kang ibalibag sa kama. Tumawa naman ang kasama nitong tindera. Nakakatakot naman, kaya walang may gusto dyan dito sa atin. Palagi na lang may kaaway. Akala mo galit sa mundo. Kapag lasing, lagi nag-aamok ng away. Itinali pa nga raw sa puno dahil nagbabasag ng mga gamit kapag lasing. Saka di ba nga, napunta yan sa piitan dito sa atin. Kaya hindi rin talaga maganda ang reputasyon. Hindi na lang pinansin ni Piper ang mga usapan. Wala naman siyang pakialam. Ayaw niya rin at hindi siya komportable sa mga marahas na lalaki. Pero akala niya, yun na ang huling beses na makikita niya si Lucas. Isang araw, may pumasok sa kanyang cake shop. Natigilan si Piper mula sa likod ng counter. Inaasahang isa sa mga suki niya, pero hindi. Pumasok si Lucas, malapad ang balikat, suot ang kupas na puting t-shirt at kupas na maong. Amoy tubig dagat, araw at kaunting diesel. Siguro dahil may-ari nga ito ng mga ferry boats na naghahatid ng mga gasolina at mga tangke ng gasol sa isla. Doon niya napansin na may mga tattoo rin pala ito sa braso. Bungad ni Lucas, mahinahon at nakakagaan ng loob, bagay na hindi niya inasahan. Gumagawa ka ba ng cake? Para sa bata? Yung customize sana. Saka 2-layer na cake. Napakurap si Piper at kumuha ng ballpen at notebook. Oo naman. Upo tayo ron para naman mapag-usapan natin ang gusto mo sa cake. Sumunod naman agad si Lucas. Habang magkausap sila, hindi niya alam kung bakit wala siyang nararamdamang takot. Oo, nakakatakot ang itsura ng binata. Pero sobrang hinahon naman itong magsalita. Birthday ng pamangkin ko, sambit ni Lucas. 5 years old na siya at sabi niya gusto niya raw ng pink. Sa akin kasi siya humiling ng cake kaya pagbibigyan ko na. Pink, tapos Barbie daw. Bahagyang ngumiti si Piper habang sinusulat ang mga detalye. Meron kaming strawberry cream slices at mga cupcake na may pink na icing. Gusto mo bang ganong flavor na lang? Ipapa-taste test ko sa'yo. Marahang tumango ang binata at mataman siyang tiningnan. Pwede na siguro yon, kahit ano namang flavor. Kinakain ng pamangkin ko. Hindi maselan sa pagkain yon. Maya-maya'y natapos na rin naman sila. Sinabi niyang siya na lang ang magdi-deliver ng cake sa mga ito. Bumili rin ng ibang tinapay ang binata. Thank you sir, balik po kayo. Nakangiting sabi ni Piper pagkaabot ng supot. I-deliver na lang po sa mismong araw ng party ng pamangkin mo ang cake. Tumango naman ito at tumalikod na. Kaso, natigilan si Lucas. Lumingon muli at muling humarap sa kanya. May nakalimutan ako, sabi ni Lucas. Umawang ang bibig ni Piper. Hinanap niya agad kung ano ang naiwan nito. Nakalimutan ko lang itanong kung ano ang pangalan mo, sabi ni Lucas. Bahagya naman siyang natawa. Piper sir, Piper po ang pangalan ko. Tumango ito ulit at bahagyang umiti. Lucas, ako si Lucas. Huwag mo sanang kalimutan. Araw-araw kong babalik para bumili ng tinapay sa'yo. Natawa na lang si Piper. Simula ng araw na yon, palagi nang bumibili ng tinapay sa kanya si Lucas. Nalaman niya rin na paborito pala ng pamangkin nito ang mga ensaymada na ginagawa niya. Ikaw ang magdi-deliver, Ate Piper? Tanong sa kanya ni Ina. Tumango naman siya. Oo, pupunta ako ron. Inimbitahan ako ni Lucas sa birthday ng pamangkin niya. Napangiti naman si Ina. Nagiging close na po pala kayo ni Kuya Lucas. Alam mo po, mabait naman po talaga siya. Hinuhusgahan lang po ng mga tao rito dahil sa mga maling nagawa noon. Pero sa mga bata, sobrang bait po ni Kuya Lucas. Saka noon po, kapag wala pong malapitan si nanay, si Kuya Lucas po ang nagpapahiram ng pera para may makain kami. High school student pa lang po siya noon. Kinuha niya pa sa baon. Ganun po siya kabait. Pero syempre, ang mga tao, kahit na gumawa ka ng maraming tama, oras na magkamali ka ng isang beses, doon na agad hahatulan ng pagkatao. Napangiti naman si Piper. Naramdaman niya naman na mabuting ang tao si Lucas. Hindi gagaan ang kanyang loob dito kung hindi. Alam niyang may espesyal sa binata na hindi nakikita ng ibang tao.
Dineliver niya na ang mga cake. Nang makita niya si Lucas, sinalubong agad siya nito. Binuhat nito ang mga kahon para sa kanya. Halika na, pasok ka na sa loob. Tumango naman siya. Sige. Napatingin sa kanyang isang babae. Hi, ikaw ba si Piper? Yung may-ari ng cake shop? Ako si Emma. Kapatid ako ni Lucas. Ang nanay ni Lorraine. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Hi po, nice to meet you. Sana magustuhan niyo po ang cake. Tumawa naman si Lucas at matamang nakatingin sa kanya. Siyempre, magugustuhan namin yan. May mapanoksong tingin ang kapatid ni Lucas. Asus! Lucas, magugustuhan mo talaga. Babaeng gusto mo ba naman ang nag-bake? Nalaki ang mga mata ni Lucas. Ate, nilaglag mo naman ako. Ah, hindi ka ba nakakaamin? Umungot si Lucas at hinilang kapatid nito papalayo. Natawa na lang siya nang balikan ni Lucas. Ilang buwan na silang magkakilala nito. Hindi naman siya manhid para hindi maramdaman ang damdamin ng binata. Attracted sila sa isa't isa. Habang pinagmamasdan niya si Lucas, naisip niyang masyado niyang ipinagkait sa sarili ang magmahal ng ibang tao. Masyado niyang ginawang bilanggo ang kanyang puso para kay Tristan. Pakiramdam niya kasi kapag pinili siya ni Tristan, kahit papaano ay nalamangan niya na ang kapatid niyang si Mira. Pero nagdulot lang yon ng pagkadurog sa kanyang puso at kahit kailan hindi naging tunay na masaya si Piper. Kaya ngayong nasa ibang lugar siya, hindi na ikukumpara sa kahit na sino, nakatagpo siya ng kasiyahan. Kasiyahan na para lang sa kanya at hindi para sa ibang tao. Na kahit simpleng buhay lang doon, tila kayang paghilumin lahat ng sugat na naiwan ni Piper ng kanyang sariling pamilya at mga minahal. Pasensya ka na sa ate ko. Loka-loka kasi yon, sabi ni Lucas sabay tawa. Humalakak din si Piper. So, sinasabi mo na hindi mo ako gusto? Umawang ang bibig ng binata, natawa at namulang mga tenga. Siyempre gusto. Hindi ko naman itatanggi na nagustuhan kita agad. Pero ayokong madaliin ka. Gusto ko pang makilala mo ako at makilala kita. Gusto kong ibigay sa'yo ang panahon na yon kasi deserve mo. Parang hinaplos ang puso ni Piper. Alam mo, ibang-iba ka sa mga sinasabi at hinuhusga sa'yo ng mga tao dito. Napalunok ang binata. Wala naman akong pakialam sa mga sinasabi nila. Ang mahalaga sa akin, alam ko sa sarili ko kung anong totoo at kung anong tingin sa akin ng mga taong gusto kong maging bahagi ng buhay ko. Kumain na nga sila at nakipag-celebrate kasama ang mga pamangkin nito. Napapagod na si Piper pero masaya siya dahil sa mga tao roon. Napakanta pa sila ni Lucas sa karaoke. Inayang uminom si Lucas pero agad na humarang si Emma. Hoy, tumigil kayo. Huwag niyong painumin ang kapatid ko. Nagbabagong buhay na yan. Tumawa naman si Lucas. Hindi ako iinom. Baka italim niyo na naman ako sa puno kapag nagmaoy ako. Saka baka ma-turn off si Piper. Nanlaki ang mga mata ni Piper nang asarin siya ng mga tao roon. Kulang na lang ipagsigawan ni Lucas na gusto siya nito. Sa harap pa talaga ng mga taong nandoon. Maya-maya'y nagsolo sila ng binata. Tumambay sila sa tabing dagat. Nurse ako dati. Mahinang sabi ni Lucas. Napalingon si Piper. Ikaw? Talaga nurse ka? Hindi sumagi sa isip ko. Parang mas maniniwala ako kung dati kang macho dancer. Natawa ito. Ano? Bakit? Iniisip mo na sumasayaw ako sa harap mo? Nurse lang. Pero kung gusto mo naman, sasayaw ako kapag kinasal tayo. Siya naman ang tumawa. Anong kapag tayo ang kinasal? Hindi naman tayo, Lucas. Unti-unting nawala ang ngiti ng binata at bumuntong hininga. 5 taon akong naging nurse at gustong-gusto ko ang ginagawa ko. Hindi siya sumingit. Gusto niyang sabihin na nasa medical field ang kanyang mga magulang, pero nang tumagal, nainis na rin siya. Yun kasi ang isa sa mga bagay na ipinipilit sa kanya pero hindi niya naman kaya. Isang gabi, kulang kami sa staff. Pagod na ako. Mali ang basa ko sa chart. Naibigay ko ang maling gamot sa pasyente. Mahinang sabi ni Lucas at parang may masakit na alaalang kalakip iyon. Namatay siya. Inaresto ako dahil ayaw pumayag ng pamilya na walang hustisya. Nawalan ako ng lisensya. Nabilanggo ng ilang taon. Bahagyang nadurog ang puso ni Piper para dito. Hindi naman ito masamang tao. Hindi naman ito sinadyang nangyari.
pero parang tatak na sa buong pagkatao ni Lucas at bigla nagkaroon ng saysay ang lungkot sa mga mata nito. Hindi mo naman sinadya, mahinang sabi ni Piper. Hindi ko sinadya pero nangyari pa rin. Bumuntong hininga si Lucas. Yumuko si Piper. Yan bang dahilan kung bakit dito ka na lang? Tumango ang binata. Simple lang ang pamumuhay dito. Simple pero payapa. Tinalikuran ko na rin ang pangarap kong maging nurse. Matagal silang natahimik. Napagtanto ni Piper na pareho lang din pala silang malungkot sa buhay nila. May mga desisyon na labis din nilang pinagsisihan. At pareho na tumakbo malayo sa buhay na pinangarap nila at pinili na lang maging simple. May gusto akong sabihin, bulong ni Piper. Nandito ako kasi itinakwil ako ng pamilya ko. Hindi na ako gusto ng parents ko. May minahal ako, anak ng family friend namin, kaibigan ng ate ko. 17 ako at 23 naman ang lalaking minahal ko. Kaso hindi ako gusto, si ate pa rin. Lahat ng tao, gustong gusto palagi si Ate Mira. Nanatiling nakatingin si Lucas sa kanya. Walang sinabi at handa lang din ang makinig. Akala ko nakita ko ni Tristan. Akala ko may ibig sabihin ang unang halik namin kasi siya naman ang nag-initiate nun. Nang humantong kami sa higit pa, siya rin ang nagtulak sa akin gawin yon. Mapait siyang tumawa. Mahinang nagmura si Lucas. Ano? You mean 17 ka pa lang, pinilit ka ng lalaking yun na may mangyari sa inyo kahit na ate mo ang gusto niya? Niyakap niya ang mga tuhod. Hindi naman sa pinilit dahil ginusto ko naman at desisyon ko rin yon. Pero kung hindi niya ibinigay sa akin ang option na yon, hindi ko rin naman maiisip gawin. Kumagat ako kasi yun ang kaya niyang ibigay. At mahal na mahal ko talaga siya noon. Naisip ko na baka kapag palagi namin yung ginagawa, makakalimutan niya si Ate Mira at ako nang mamahalin niya. Pero mali pala ako. Kumunot ang noo ni Lucas habang nakikinig. Hindi niya alam kung hinuhusgahan na siya nito, pero gustong maging totoo ni Piper. Gusto niyang maging bukas kay Lucas at kung hindi siya matatanggap ng binata pagkatapos ng lahat ng pag-amin, okay lang naman sa kanya yon at pilit niyang tatanggapin kahit masakit. Pinaniwala ko ang sarili ko na yun ang totoo sa loob ng maraming taon. Kahit iniiwasan niya ako, itinatago ako, tinatawagan lang kapag kailangan niyang katawan ko. Kahit tinawag niyang pangalan ng ate ko habang ginagawa namin yon, nanatili at umasa pa rin ako. Namuo ang kanyang mga luha, hindi para kay Tristan na hindi siya minahal, kundi para sa kanyang sarili na hindi niya pinahalagahan noon. Pinunasan ni Piper ang luha gamit ang likod ng kamay. Akala ko, kung maghihintay ako, mamahalin din niya ako. Kung babaguhin ko ang sarili ko, bata ka pa nun, mariing sabi ni Lucas. Inosente ka, kulang sa atensyon, sabik sa pagmamahal. Sinamantala ng lalaking yun ang kahinaan mo. Nasa na yun ngayon? Napatingin siya sa binata. Bakas ang galit sa mukha nito na parang kung nasa harap lang nito si Tristan, baka nasapak na ng paulit-ulit sa sobrang galit. Pero sa kabilang banda, namangha agad siya na alam agad nito lahat ng kulang na nararamdaman niya sa kanyang pagkatao. Napakagatlabi si Piper. Sila na ngayon ng ate ko. Mahal pala siya ng kapatid ko. Kaya inaway ko sila. Pero sa Ate Mira ang kinampihan ng mga magulang ko. Hindi yun pag-ibig, Piper. Hindi ka niya minahal. Sinamantala ka niya kasi alam niyang mahina ka at mahal mo siya noon. Mariing sabi ni Lucas. Matanda na siya ng panahong yun. Mahal niyang ate mo pero ginamit ka niya. Anong klaseng hayop ang lalaking yun? Wala siyang kwenta. Sa'yo o sa ate mo man, hindi siya nararapat. Minahal mang walang hiyang yun. Kung nagawa kang patulan habang mahal ang ate mo, wala siyang respeto sa inyong magkapatid. Dahil kung ako ang napunta sa ganyang sitwasyon, hindi ako mamamagitan sa inyo ng ate mo. Na kung may masasaktan ako at ako ang masaktan, hindi ko gagamitin ang katawan mo para maibsan lang ang lungkot ko sa kapatid mo. Hinubog ka ng lalaking yon para maging gamit niya na pwede niyang balik-balikan. Napasinghap si Piper sa salitang yon. Hinubog.
Baka nga yun ang ginawa sa kanya ni Tristan. Pero sa lahat ng yun, siya pa rin naman talaga ang dapat sisihin. Pumayag siya sa ganoong setup, kaya kasalanan niya kung bakit siya nasaktan. Ngunit sa kaibuturan ni Piper, may nabasag sa kanya. At may liwanag na pumasok dahil kay Lucas, na baka hindi naman talaga dapat niya sisihin ang sarili, na baka may bahagi rin ng ibang tao kung bakit siya naging ganoon ngayon. Pinamukha ng mga magulang ko, ng kapatid ko, na nababaliw na ako. Kaya ako na mismo nagpa-admit sa psychiatric ward. Bago ako mapadpad dito, nagpa-therapy ako kasi baka nga sa akin may mali. Naluluhan niyang pag-amin. Pagkatapos ng lahat, matapos akong itakwil ng mga magulang ko, matapos kong makita si Ate Mira, akala ko nababaliw na ako. Family of doctors kami. At ang manggaling sa kanila yon, naisip ko na mga doktor ba talaga sila? Bakit ganun ang iniisip nila sa akin? Hinawakan ni Lucas ang kanyang kamay. Hindi ka nababaliw. Ilang taon nang paulit-ulit na sinasabihang ako ang problema. Masyadong emosyonal, masyadong maingay, na kailangan kong pagtrabahuhan ng pagmamahal at atensyon nila. Kasi wala naman akong ginagawang maganda. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Pinunasan naman agad yun ni Lucas. Hindi kailangan pagtrabahuhan ng pagmamahal. Pamilya mo sila, kaya dapat kusa nilang ibinibigay yun sa'yo. Mas lalong naiyak si Piper. Pero bakit walang nagbigay nun sa akin ng walang hinihinging kapalit? Tumingin si Lucas sa kanyang mga mata. Hindi ko alam, pero ito ang tandaan mo. Magkakaroon ka rin ng mga taong totoong magmamahal sa'yo. Pangako, Piper, magiging masaya ka. Mamahalin ka at hindi ipaparamdam sa'yo na kulang ka. Binalot siya ni Lucas sa isang mainit na yakap. Hindi niya na napigilang humikbi. Yun ang unang beses na may yumakap sa kanya ng ganoon. Yun ang unang beses na may nakaintindi sa kanya ng sobra, ng walang panghuhusga at simpleng tao na gusto rin maging bahagi ng sakit na nararamdaman niya. Basta simula ng araw na yon, naging mas malalim ang ugnayan nila ni Lucas. Unti-unti nilang nakilala ang isa't isa at parehong nagagalak ang kanilang mga puso sa mga natutuklasan sa bawat isa. Para bang isang paglalakbay na hindi kailangang magmadali pero kaya pa rin makarating hanggang dulo ng magkasama. Nandyan ba ang amo mong mataray? Tanong ni Lucas nang mapadaan sa kanyang shop. Tumawa naman siya habang nasa kitchen. Sumagot si Ina na nasa counter. Opo, Kuya Lucas, nasa kitchen po si Ate Piper. Pinunasan niya ang kamay at lumabas na. Nandun ang binata at may dalang 3 rosas. San mo naman pinitas yan? Napangiti naman ang binata. Mga rosas para sa nililigawan kong mataray. Ang ganda mo talaga. Mahina siyang tumawa. Ewan ko sa'yo, akala ko ba busy ka? Bakit napadaan ka pa dito? Nagpa-charge lang. Alam mo naman, ikaw ang energy ko. Kumindat pa si Lucas pero napaka-corny naman. Samantala, kilig na kilig si Ina sa kanilang dalawa. Sobrang vocal ni Lucas sa damdamin nito para sa kanya. Halos lahat yata ng tao ron, pati mga damo at isda sa karagatan, alam na nililigawan siya ng binata. Nagpaalala pa ang binata bago umalis. Swimming natin bukas ha. Piper, wag mong kalimutan. Tumango siya kaagad. Oo na. Nang sumapit ang hapon, naglalakad na si Piper papunta sa baybayin. Matagal na mula nang nagsuot siya ng bikini. Pero may kakaiba sa araw na yon. Nasa tubig na si Lucas na hanggang tuhod ang lalim. Lumingon ito nang marinig ang yabag ni Piper at bahagyang natigilan nang makita siya. Sinundan ng mga ito ang itsura niya mula ulo hanggang paa. Hindi sa malaswang paraan, kundi parang may nakikita itong sagrado. Nagdamit ka pa? Medyo may inis na sabi nito. Nagtaka naman agad si Piper sa reaksyon nito. Bakit? Pang swimming naman to ah. Ang tagal ko nang hindi nakakapag-swimming. Kumurap si Lucas ng mabilis. Nakakadistract ka kasi. Paano kita tuturuan mag-swimming kung ganyan? Bakit? Tanong ni Piper, kunwaring nagtatampo. Pwede mo naman akong turuan kahit ganito ang suot ko. Napailing ito at pumunta sa harap niya. Bigla itong naghubad ng t-shirt kaya siya naman ang natameme. Pero laking gulat niya nang isinuot yun ng binata sa kanya. Binuhat siya ni Lucas at nagmamadaling tumakbo sa dagat.
Hoy, Lucas! Tili ni Piper. Tumawa lang ang binata at sabay silang lumubog sa tubig. Nang umahon, pareho silang tawang-tawa sa mga kalokohan nila. Maya-maya ay tinuruan na rin naman siya ng binata. Pero hindi niya agad makuha, kaya palagi silang nagtatalo ni Lucas. Relax mo ang braso mo, sabi ni Lucas. Relax na nga, bulyaw ni Piper. Para kang tuwid na kawayan. Napairap siya. Baka ikaw lang ang hindi marunong magturo. Sinabuyan siya ni Lucas ng tubig. Hoy! Sigaw ni Piper. Tumatawang ginantihan ito. Hinila siya ni Lucas at dinala sa malalim. Kaya naman, sobra na ang yakap niya sa binata. Huwag ka munang bibitaw, mabilis nitong sabi. Hindi ko gagawin, malulunod ako. Kapag nalunod ako, wala ka nang liligawan. Matamis namang ngumiti ang binata. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi pa kita nagiging asawa at nagiging ina ng mga anak ko. Hindi niya na napigilang humalakhak. Hindi ka pa nga sure kung sasagutin kita. Yan agad ang iniisip mo? At least, alam mong seryoso ako. Tinanggal nito sa kanyang mukha ang basang buhok na kumakapit. Gusto kong iparamdam sa'yo na mahalaga ka. Karapat dapat kang mahalin, irespeto at ibigay ang lahat ng atensyon. Gusto kong malaman mo na pagdating sa akin, wala kang magiging kahati. Siguro, kapag nagkaroon na tayo ng mga anak, may magiging kahati rin naman ako sa'yo. Mahina siyang tumawa habang tinititigan ng binata. Sobra kong magbigay ng assurance sa kanya si Lucas. Ibang-iba sa kung paano ang ibinigay sa kanya noon ni Tristan. Kapag kay Lucas, hindi niya kailangang araw-araw mangamba na baka hindi siya ang piliin. Hindi niya kailangang gumawa ng effort para dito, kundi ang binata ang gumagawa para sa kanya. Palaging ipinaparamdam na kamahal-mahal si Piper. Mas lalo siyang yumakap kay Lucas. Ayusin mong hawak mo sa akin baka malunod ako, mawalan ka pa ng girlfriend. Natigilan si Lucas. Anong sabi mo? Mas lalo siyang yumakap sa leeg nito. Sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako. Huwag ka sanang magbago, Lucas. Sana, araw-araw kong maramdaman na mahal mo ko at palaging pinipili. Mas humigpit ang yakap sa kanya ng kanyang boyfriend at puno ng damdamin na nagsalita. Ipaparamdam ko sa iyo ng kusa kahit hindi mo hilingin. Nakauna si Piper sa isang unan habang may mangkok ng popcorn sa kandungan. Napag-usapan kasi nila ni Lucas na manood ng movie sa bahay niya. Nakaupo si Lucas sa tabi niya, ang isang braso ay nakapatong sa likuran ng sofa. Simple lang ang hapunan nila kanina. Inihaw na isda, kanin at mangga pero masayang masaya si Piper. Paminsan-minsan, abala sa panonood ng TV. Nakataon na ito sa pelikula, ngunit minsan, palihim na tumitingin sa kanya kapag akala na ito ay hindi siya nakabantay. Isang beses niya itong nahuli at siya'y napangiti. Boring ba ang pelikula? Tukso niya rito. Umiling si Lucas. Hindi, nadidistract lang ako sa ganda ng girlfriend ko. Uminit ang pisngi niya. Tinangka niyang tawanan yon, pero may kumirot sa dibdib niya na labis na saya. Nagtagal ang titigan nila. Hindi niya naaalala kung kailan siya lumapit. Ang natatandaan lang niya ay ang init ng hininga nito at pagkatapos ay nanghina na ang kanyang mga labi. Maingat sa simula, pagkatapos naging mas malalim. Hinaplos ni Lucas ang gilid ng kanyang mukha at ang isa pang kamay ay nakalapat sa kanyang bewang. Yumakap siya rito habang mabilis ang tibok ng puso. Kumilos ang katawan ni Piper sa paraang tila na kasanayan na parang yon ang tanging paraan upang manatili ang pagmamahal. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Lucas at tinangkang hubarin. Ngunit huminto si Lucas. Pinigilan siya ng binata sa kanyang nais gawin. Huminga ito ng malalim at dahan-dahang umatras upang tingnan siya sa mga mata. Napakurap si Piper at naguguluhan. May mali ba? Wala, sagot nito habang garalgal ang tinig. Walang mali sa'yo. Bakit ka huminto? Huminga ito ng malalim, tinanggal ang hibla ng buhok sa pisngi ni Piper. Kasi kung itutuloy natin to, hindi lang halikan ang mangyayari. Tiningnan niya ito. At ano naman? At ayokong sa ganitong paraan mangyari ang una nating pagsasama. Hindi sa sofa, hindi basta lang. Gusto kong may kahulugan, gusto kong mahalin ka ng buo pagkatapos nating ikasal. Napakagat si Piper sa labi. Kasal? Hihintayin mo ang kasal?
Hindi umiwas ang mga mata nito. Seryoso ako. Karapat-dapat ka sa pakiramdam na pinili ka, na mahal ka. Gusto kong mangyari yun sa paraang ligtas ka at sigurado ang pakiramdam mo sa akin. Hindi dahil nakasanayan, hindi dahil inaasahan. Pero hindi na ako pure. Wala ka nang dapat ingatan sa akin. Napakunot ang noo ni Lucas. Ano? Hindi ako ang tipo ng babae na nare-reserba, sabi ni Piper habang nanginginig ang boses. Ginamit ako ni Tristan ng ilang taon. Hinayaan ko siya. Binigay ko lahat para lang mapansin. Akala ko yun lang ang dahilan para manatili ang isang tao. Tila nadurog ang mundo sa tingin ni Lucas. Piper, hindi ko ipaparamdam ang pinaramdam ni Tristan sa'yo. Naintindihan mo? Hindi lang ito ang basehan para manatili ako sa'yo. Huwag mo akong tratuhing parang banal na bagay. Bulong niya habang naluluha. Hindi ako yon. Hindi ako buo. Hindi ako inosente. Ginamit na ako. Hinawakan ni Lucas ang dalawang kamay niya at ipinatong sa dibdib nito, kung saan tahimik ngunit matatag ang tibok ng puso. Hindi kita minahal dahil iniisip ko na malinis ka. Para sa akin, ano man ang nakaraan mo, puro ka. Mahal kita. Mahal ko ang version mo ngayon na walang Tristan na nakapaligid sa'yo. Namuo ang luha sa mga mata ni Piper. At yung version na yan, sobrang pure para sa akin. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko. Alam ko ang pakiramdam ng pagkamuhi sa sarili dahil sa mga bagay na ibinigay mo. Alam ko ang pakiramdam ng paniniwalang hindi ka na malinis dahil sa nakaraan. Pero Piper, hindi ka marumi. Sila ang marumi at binahid lang sa'yo yun. Malinis ka at mabuti ang puso mo. At ang pagmamahal mo ngayon, ang pagtitiwala mo ngayon, mas dalisay pa yon kesa sa alinmang bagay. Doon na tuluyang bumagsak ang mga luha ni Piper. Tahimik at dahan-dahan sa kanyang pisngi. Niyakap siya ni Lucas. Umiyak siya sa dibdib nito at dinadama ang labis na pagmamahal at pagpapahalaga ng binata sa kanya. Lucas, bulong ni Piper, mahal kita. Alam ko, mahal din kita. Hinigpitan nito ang yakap sa kanya. Tumingala siya at luha ang tumingin kay Lucas. Hindi mo talaga ako tatabihan sa kama? Ngumiti ito at hinalikan siya sa noo. Hindi pa. Dahil gusto kong maramdaman mo na pinili ka at hindi ko lang basta kinuha. Sa pagkakataong yon, mas lalo niyang napatunayan na mahal talaga siya ni Lucas. Hindi na niya kailangan mamalimos ng pag-ibig. Ngayon, minamahal siya ng binata. Mas lalo niyang nararamdaman ang kanyang halaga. Bakit mo ako dinala dito, Lucas? Tanong ni Piper. Hindi pa gaanong nagsasalita si Lucas simula kanina pero ayos lang kay Piper. Hindi pa gaanong nagsasalita si Lucas kanina pero ayos lang kay Piper. Masaya naman siya kahit tahimik lang silang dalawa. Ninenervyos ka ba? Tanong ni Piper kahit yon ang kanyang nakikita sa binata. Kaunti. Bulong nito. Bakit naman? Huminga ng malalim si Lucas pagkatapos ay dumukot sa loob ng bulsa. Inilabas ang isang maliit na kahon. Natigilan si Piper. Piper, mahina nitong sabi. Kapag kasama kita, parang dagat ang pakiramdam ko. Napakunot ang noo niya. Bakit naman dagat? Ngumiti si Lucas. Malaya, payapa, minsan nakakatakot, minsan magulo na parang alon. Pero gustong gusto ko pa rin magpatangay. Matagal kong inisip na sira ng buong pagkatao ko. Patuloy nito. Wasak isang pagkakamali. Pero kapag kasama kita, naaalala ko na may alon pa rin ako, na gumagalaw pa rin ako, na kaya ko pang magbigay. Tinakpan ni Piper ang bibig niya gamit ang isang kamay. Binuksan ni Lucas ang kahon. Sa loob, may simpleng singsing na silver. Pakasalan mo ako, sabi ni Lucas at punong-puno ng damdamin ang mga mata. Piliin natin ang isa't isa, araw-araw. Tinangka ni Piper magsalita. Pero wala na siyang kahit na anong masabi dahil sa labis na sayang nararamdaman. Bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi dahil pinili siya, kundi dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinili niya ang sarili niya. Nabuhay si Piper. Nakaahon siya mula sa pagkaguho. Natutunan niyang maniwala sa tahimik na saya,
sa mga umagang tulad ng ibinibigay sa kanya ni Lucas. Oo, bulong ni Piper at mabilis na tumango habang dumadaloy ang mga luha sa pisngi. Oo, Lucas. Isinuot nito ang singsing sa daliri niya. Medyo maluwag pa pero wala siyang pakialam. Yumakap siya rito ng buong lakas at sinapo siya ni Lucas. Pinaikot siya ng isang beses sa buhanginan habang nagtatawanan at umiiyak sila ng sabay. Mahal kita, sabi ni Piper. Sobrang mahal na nakakatakot. Alam ko, bulong nito habang inaayos ang buhok niya. Pero hindi na tayo natatakot, di ba? Kasi alam kong pipiliin mo ako at pipiliin kita. Umatras siya ng kaunti para tingnan ito. Sigurado ka ba sa akin? Sa lahat ng nakaraan ko, kaya mo pa rin ba akong tanggapin? Sigurado ako. Walang araw na hindi ako naging sigurado sa'yo, Piper. Pagkatapos mag-propose sa kanya ni Lucas, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Inasikaso na agad nila ang kanilang kasal. Pareho naman sila na gusto lang ng simpleng seremonya. Ang mahalaga, maikasal lang sila at maging masaya. Ate Piper, na-check ko na po yung delivery ng mga box. Okay naman po, sabi sa kanya ni Ina. Napangiti naman si Piper. Sige, salamat. Mamaya, iuwi mo na yung isang cake sa ref. Ang tagal na nun, sayang naman, baka masira lang. Tuwang-tuwa naman si Ina. Thank you, Ate Piper. Maya-maya, may pumasok sa kanyang cake shop. Napatingin siya mula sa likod ng counter. Isang babaeng may dalang kamera na nakasukbit sa leeg at suot ang sombrerong panlaban sa araw habang magulo ang kulot na buhok. Halatang turista sa isla. Hi! Bati ng babae. Pasensya na kung nakakailang to, pero familiar ka kasi. Ikaw ba si Piper de los Reyes? Natigilan si Piper. Maingat niyang inilapag ang ballpen sa ibabaw ng counter. Yes, ako nga. Napakurap ang babae. Alright, ikaw nga. Hindi mo siguro ko kilala. Pero kilala kita at nakakasama na kita sa ilang gathering noon. Nakikita kita palagi. Kasama mo ang ate mo saka si Tristan. Hindi na masakit pakinggan ang mga pangalang yon. Wala nang epekto sa kanya. Tumango lang si Piper. Matagal na yon. Wala na rin akong ugnayan sa kanilang dalawa, maging sa parents ko. Lumambot ang mga mata ng turista. Oo nga pala, pasensya na ulit. Kasi nasa Maynila ako nitong mga nakaraang buwan at laman ng balita to. Narinig mo na ba? Ang alin? Nag-alinlangan ng babae pero sinabi pa rin. Nasa piitan ngayon si Tristan. Halos mapatay niya na si Mira, yung asawa niya. Then lumabas sa media na maraming karelasyon si Mira. Naging kabit pala siya ng mga mayayamang politiko before. Maraming kang nagulat since doktor naman siya. Mayaman, maganda, pero pumatol sa mga ganon. Lahat yun bumagsak na lang. Nalaman din ni Tristan at ng parents mo. But now, nasa ospital pa si Mira at nagpapagaling. Sinaktan kasi siya ni Tristan after their marriage. Tinitigan lang ni Piper ang babae. Naghihintay kung bubukas muli ang lumang sakit pero wala. Walang hapdi, walang tuwa, tahimik lang ang kanyang loob. Nalulungkot siya para sa dinanas ni Mira. Ang inakala ng lahat na perpektong ate niya, may tinatago rin palang baho. At mas masahol pa rin sa kanya. Pero desisyon naman nito ang sumira sa pagkatao nito. Wala rin naman siyang kasalanan doon. Aalis na ako, dagdag ng babae at umatras ng kaunti. Pasensya na ulit, mukhang masaya ka rito. Tipid siyang ngumiti. Masaya nga ako, okay na ako dito. Tumango ang babae at tahimik na kumaway bago umalis. Tapos na ang buhay na yon at siya naroon kasama ang taong mahal niya at mga taong nagpapahalaga sa kanya. Pero isang araw, nagulat na lang siya sa mga taong nasa harap ng pintuan ng kanyang bahay. Parang tumigil ang kanyang puso. Nandoon ang mga magulang ni Piper. May hawak na payong ang kanyang ina. Halatang ilang araw nang walang tulog ang kanyang ama. Formal ang suot ng mga ito. Masyadong formal para sa probinsya. Nangingislap din ang mga mata nang makita siya. Itinaas ng kanyang ama ang nanginginig na kamay. Piper! Lumapit ng bahagya ang kanyang ina. Dumiretso kami rito nang malaman namin. Binanggit ka sa article. Wala kaming kaalam-alam na dito ka na pala. Suminghot ang kanyang ama.
Gusto naming humingi ng tawad. Hindi kami naging mabuting magulang. Patuloy ng kanyang ama at basag ang boses. Ngayon lang namin nakita yon. Pinilit ka naming maging gaya ni Mira. Hindi namin nakita kung gaano ka nasasaktan. Napahugulgol ang kanyang ina. Pinagmamalaki namin ang mga maling bagay ng ate mo. Sa kanyo lang po talaga ako makikita kapag may maling ginawa si ate? Huminga ng malalim si Piper. Bakit po ganon? Bakit hindi niyo po kami kayang mahalin ng patas? Nang sabay? Bakit kailangan pong may maiwan sa baba para lang mahalin at mapansin ng isa? Ngayon na mas nakikita niyo po ako na mas maayos kaysa kay ate, si Ate Mira ang iiwan niyo at tatalikuran? Hindi po ba ngayon ang mas kailangan niya ng gabay? Kasi mommy at daddy, aaminin ko po na nasaktan ako sa lahat ng ginawa niyo. Pero parents ko pa rin po kayo at hindi po basta-basta mawawala ang pagrespeto ko sa inyong dalawa. But it doesn't mean po na kakalimutan ko po lahat ng mga nangyari. Sobrang sakit pa rin po para sa akin yon. Pinaramdam niyo po sa akin na wala akong halaga. Palaging si ate ang tama. Kaya sana po maintindihan niyo kung hindi ko na po maibalik ang dati. Pasensya na po agad kung hindi ko kayang bumalik sa inyo. Kumapit sa gate ang kanyang ama. Wala kaming hinihingi. Gusto lang namin malaman mong nagsisisi kami. At mahal ka namin, anak. Sorry. Nakatayo lang si Piper. Hindi na matalim ang sakit. Alam niyang kaya niyang magpatawad pero hindi niya kayang makalimot. Marahang umiling si Piper. Hinahangad ko ang kapayapaan para sa inyo. Pero ang puso ko po para sa inyo, pananatilihin ko po munang sarado. Dahil natatakot pa rin po ako na baka dumating na naman po ang panahon na masaktan po ninyo akong dalawa. Sana po maintindihan nyo, mommy and daddy. Tahimik na umiyak ang mga magulang niya. Alam niyang nasasaktan ang mga ito, pero gusto niya rin naman ipadama yon sa mga magulang niya. Hindi naman pwedeng basta na lang siyang babalik pagkatapos ng lahat ng nangyari. Mabilis na lumipas ang 4 na taon. Marami na ang nagbago. Pero si Lucas sa buhay ni Piper nananatiling matatag at araw-araw siyang minamahal. Hindi lang siya, kundi ang mga anak nila. Go Monica! Kaya mo yan! Malakas na pumapalakpak si Lucas nang matuto ng magpaandar ng bangka ang panganay nilang anak. Mahina siyang tumawa. Barbecue yang si Monica, ginagawa mo namang lalaki. Humalakhak naman si Lucas at hinalikan ng mga labi niya. Mahal, babae pa rin yan. Mas gusto ko lang ang mga gawaing dagat. Yang si Harold, lalaki pero magaling sa kusina. Mana sa'yo. Saka kahit anong gustong tahakin ng mga anak natin, susuportahan na lang natin, Piper. Basta magiging masaya sila at hindi mapapasama. Doon lang tayo para umalalay. Nanay! Tawag ni Monica habang tinutulak ang bangka papuntang dalampasigan. Ang galing ko po. Nakita mo? Napangiti naman siya. Oo, nakita ko anak. Ang galing mo. Hindi ka na talaga baby. Tumakbo naman si Harold papalapit sa atin nito at tumulong sa pagtutulak ng bangka. Ate, ang hina pa rin ang braso mo. Sinabuyan ni Monica ng tubig si Harold. Tigilan mo na ako ha. Nanay, tatay, si Harold nang aasar na naman. Pareho na lang silang tumawa at hinayaan ang magkapatid na mag-away. Away bata lang naman yon. Sumandal si Piper sa balikat ng kanyang asawa at pinagmasdan ang kanilang mga anak na nagkukulitan. Hindi man siya nakatikim ng masayang pamilya simula pagkabata, ipinagkaloob naman sa kanya ng Diyos si Lucas at ang mga anak nila. Ang mga ito ang kanyang magiging sandalan at tunay na kahulugan ng masayang pamilya. Ito ay nagpapaalala na hindi tayo dapat hinuhusgahan batay sa sakit na naranasan natin o sa mga taong bigong mahalin tayo sa paraang nararapat. Ang kwento ni Piper ay nagtuturo sa atin na ang paglayo mula sa mapanirang relasyon kahit papamilya ay hindi pagiging makasarili, kundi isang matapang na hakbang para iligtas ang ating mga sarili. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.